So dumating na po ang aking Atomy card guys, kakarating pa lang po ito ngayon. At pagkatapos kong inactivate, ay nagamit ko agad ito. At napakabilis ang transaction guys. Hi guys! Magandang araw po ng Miyerkules, February 12, 2025. This is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Nahirapan ba kayong mag-apply ng credit card? I-try nyo ang Atomy card guys. Napakadaling mag-apply dito. Mabilis ang approval, walang income proof na ni-required at isang valid ID lang po ang kailangan. Sa pangalawang bisis kong pag-apply guys ay na-approve kaagad ako. At yan ang ibabahagi ko sa inyo for today's video. Noong una ko kasing pag-apply dito sa Atomy guys ay nireject po ang aking application. Kapag rejected po kasi ay after 2 months lang po pwede nang makapag-apply ulit. So nang nag-re-apply na ako guys ay sa wakas na-approve na din. At 7 days lang po ang hinintay ko guys ay dumating na din ang aking Atomy card. Kaya sundan nyo lang po at tapusin ang video ito guys dahil ituturo ko po sa inyo kung paano i-activate ang ating Atomy card. At bago po tayo magsisimula sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. So let's start! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, ito po ang unang gawin kapag mag-re-apply na po tayo sa Atomy card. Ang una po natin gawin ay syempre i-open natin ang ating Atomy card account. At dito sa dashboard, i-click natin itong card. And then i-click po natin itong apply for free. And then mamimili na po tayo ng card kung ano po ang gusto nating kulay at anong gusto nating style. At may 3 kulay po tayong pagpipilian. Itong black, itong silver at itong pink. At ang pinili ko po dito guys ay itong silver. At pagkatapos nating makapili ay i-click natin itong may maliit na bilog dito sa baba to prove that we agreed to Atomy card membership agreement and loan agreement. At kapag nalagyan na ng check ang bilog, i-click na natin itong next. So parang nag-fill up po tayo ulit ng application form nila guys. So dito na po tayo sa verify identity. So pipicture na natin ang ating valid ID. At ito po yung mga ni-required guys sa pagkuha ng ating ID photo. At ito po yung mga valid ID na tinatanggap ng Atomy card guys. National ID, UMID card, SSS card, driver's license at passport. So 5 valid ID lang po ang ina-allow nila guys. At ang available sa akin dito ay itong driver's license. So pindutin ko lang ito. And then pindutin natin while using the app. So ang una nating pipicturan guys ang harap ng ating valid ID. So pindutin na natin itong may camera icon. I-kasya lang natin ang ating ID dyan po sa frame. At kapag okay na po, pindutin lang natin ito. Next po ay sa likod na naman ng ating ID ang ating pipicturan. At kapag okay na po, i-click natin itong may camera icon. At ayan po, nakadisplay na po ang ating ID. And then i-click natin itong confirm. And then dito sa baba, ilagay po natin ang ating ID number. Next po kung ano ang titulo natin. Miss ba tayo, Mr. or Mrs. Next po ilagay natin ang ating pangalan. Then ang ating middle name. Kapag wala po tayong middle name ay i-click lang natin itong may maliit na bilog na may nakalagay I don't have middle name. Next po ay ilagay natin ang ating apelyido. Next ang ating gender. Next po ay ang ating date of birth. And then ang ating permanent address. At pagkatapos natin ma-fill upan ay i-click natin itong save. And then click next. At dito sa next page guys ay verify information. So hinihingi ng Atomy ang ating basic information. Tulad po ng ating nationality. At may pagpipilian po tayo dito guys. So of course, nasa Pilipinas tayo. So Philippines ang piliin natin. Next po, country of birth kung saan po tayo pinanganak. So Philippines pa rin ang pinili ko. Next po ang ating place of birth. Kung saan sa Pilipinas tayo pinanganak. At may pagpipilian po tayong mga lugar dito guys.
Next po ay ang ating mother's maiden name. Buong pangalan po ng ating mother sa dalaga pa. Next po ay ang ating email address. At kailangang tama daw ang ilagay nating email address guys, or aktibo pa po. Dahil yan daw ang gagamitin nila sa pag-contact sa atin sa ating payment notices. Next po ay ang ating education, kung ano po ang natapos natin. Ang pinili ko po dito ay itong technical college. Next po ay itong character references information. So ito pong tatawagan nila kung sakaling hindi po tayo makukontak ng Atomy. At isang contact person lang po ang kailangan nila guys. At ang dapat nating ilagay ng mga contact info ay contact info ng ating asawa or ng ating parents. Pwede rin sa ating children or sa brother or sister. Pwedeng sa relatives, friends, colleagues, or others. At ang nilagay ko po dito guys ay contact info ng aking father. At ang kailangan lang ilagay dyan ay ang kanyang pangalan at kanilang contact number. At pagkatapos natin ma-fill up pa, i-click lang natin itong may save dito sa baba. Next po ay hingiin din nila ang ating work information. Tulad po ng kung anong employment type. At ang pinili ko po dito ay employed or regular. Next po ay ang pangalan ng ating employer. Next ay ang address po ng ating pinagtatrabahoan. At may pagpipilian po tayong mga lugar dito guys. Next po ay ang ating job industry. At may pagpipilian din tayo dito. At dahil wala po dyan sa choices, others po ang pinili ko. Next po ay ang aking occupation. So may pagpipilian pa rin tayo dito guys. At ang pinili ko po dito ay itong employee or private. Next po kung ano po ang ating job position. So may pagpipilian pa rin tayo. Next po kung anong buwan at taon tayong nagsimula sa ating pinagtatrabahoan. Next po ay kung magkano ang ating monthly income. At ang nilagay ko po ay 24,000 pesos. Next po kung kailan ang ating payday. At may pagpipilian po tayo dito guys. 15 po ang pinili ko. At ang aking second payday ay 30 po ang pinili ko dahil twice a month po ang aking sahod. At pagkatapos nating ma-fill upan yan lahat ay i-click na natin itong next. So next po ay dito na po tayo sa ating mailing address guys. Kung saan natin gustong ipapadeliver ang ating Atomy card. Pero bago yan, mamimili muna tayo kung ano po ang ipapalagay nating pangalan sa ating card. I-click lang natin itong may nakalagay na printed name on card. At ayan po, may pagpipilian po tayong mga pangalan dito sa baba kung ano ang gusto nating ipapalagay na pangalan sa ating card. I-click na natin ang isa dyan kung makapili na po tayo. Next po ay dito na po tayo sa ating mailing address kung saan natin gustong ipapadeliver ang ating Atomy card. At free po ang delivery guys ha, pati po yung card free din. Wala tayong kahit pisong babayaran. At kapag gusto natin itong ipa-deliver sa address na nakalagay sa ating valid ID, ay pindutin lang natin itong use. Pero kapag sa ibang address natin ito gustong ipapadeliver, i-click lang natin itong may arrow. And then mamimili na po tayo ng lugar kung saan natin ipapadeliver ito. Ayusing mabuti sa pagpili ng ating address guys, o sa pagdetalye ng ating address para hindi po malito ang delivery rider. At pagkatapos natin nilagyan ng delivery address, ay i-click na natin itong save. And then i-click na natin itong next. And then mag-pop up ito. Please confirm the mailing address for a smooth physical card delivery. Kapag okay na po itong mailing address guys, ay i-click na natin itong confirm. And then dito na po tayo sa facial verification. So mag-selfie na po tayo guys. Ito po yung mga requirements guys sa pag-selfie. To start with, ay i-click lang natin itong start facial verification. Ikasya lang natin ang ating mukha dito sa may bilog. At kusa lang po itong makaka-capture guys. Sundin lang po ang mga instructions guys kung ano po ang nakasulat dyan. At ayan po, verifying na po siya. Your application is under review for 3 days.
So tulad pa rin ito nung una kong pag-apply guys. 3 days pa rin ang pag-review. So to make the long story short guys, pagka 3 days ay may natanggap na po akong email galing sa Atomy na approve daw ang aking application. At nang binuksan ko ang aking Atomy account, and then pinindot ko itong card, ay ito na po ang nakalagay sa aking dashboard. May nakalagay na pong 8,000 pesos na spending limit. So ito na po ang in-approve sa akin ng Atomy card guys na credit limit, 8,000 pesos. At nang pinindot ko itong activate card guys, ay ito na po ang nag-pop up. Congratulations! Your virtual card is ready to use. Physical card will be delivered in 10 working days. So pwede na daw gamitin natin ang ating virtual card guys. Magkaiba po itong virtual card at saka physical card guys ha. Itong virtual card guys ay magagamit lang ito sa mga online transaction. Yung may mga bibilhin po tayo online. Tulad po ng Shopee, Lazada at iba pa. Ang billing date daw nito guys ay kada 2nd day of the month. At ang due date nito ay kada pitsa 12 ng buwan. So after mag-bill out ang Atomy card, may 10 days pa po tayong palugit para sa ating due date. Halimbawa, February 2 ngayon, nag-send na ng bill ang Atomy card. Kailangan pagka February 12 ay kailangan mababayaran na po natin ang ating bill. So ngayon guys, dahil hindi pa dumating ang ating Atomy card, ay hindi pa natin pwede itong i-activate. At kapag gusto nating malaman ang delivery status ng ating card, ay pindutin lang natin itong view details. And then i-click po natin itong continue with SMS. And then mag-send ng OTP ang Atomy sa ating registered mobile number. And then saka na natin malalaman ang delivery status ng ating card. Dito natin makikita sa baba guys ang delivery status ng ating card. So to make the long story short guys, ito na po ang aking Atomy card, kaka-deliver pa lang po sa araw na ito. So 7 days lang po guys ay nakarating na po ang aking Atomy card dito sa Davao City. At ang courier nito ay Tugo Express. So ngayon guys, i-unbox na natin. At ulitin ko guys, wala po itong bayad sa delivery. At free din po itong card. So ito na po ang itsura ng Atomy card guys. At tama po ang pinili kong kulay, itong silver. Nandito pa rin sa harap ang microchip at license din po ito ng Mastercard. Nandito po ang logo ng Mastercard sa harap. At dito sa likod guys, ay dito nakalagay ang mga detalye ng ating card. Tulad po ng pangalan natin, ang card number, ang expiry date, at ang CVV code. So 5 years pala ang expiration nito guys. At ang nag-issue pala nitong Atomy card guys ay ang AUB or Asia United Bank. So ngayon guys, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po ito i-activate. Ito, panoorin nyo. So ngayon guys, i-open ulit natin ang ating Atomy account para i-activate ang ating card. And then, i-click natin itong card. And then, i-click natin itong activate card. And then ilagay po natin ang last 4-digit card number na nakalagay po sa likod ng Atomy card. Ito po ang last 4-digit guys. Pasensya na po guys, medyo blurred po ang pagkakuha. Restricted po kasi ang screen record dito eh. Kaya binidyo ko na lang sa isa kong cellphone. Pagkatapos natin mailagay ang last 4-digit guys, ay mag-pop up ito. Set new card pin. So i-click lang natin itong set pin. So gagawa po tayo ng 4-digit pin guys. 4 na numero para sa ating pin. Kung sakaling may transaction po tayo na nanghihingi ng pin, ito po ang ilalagay natin. So ito po ang last part ng activation process guys. Pagkatapos nating makagawa ng pin, ay babalik na po tayo dito sa dashboard. Pagkatapos kong inactivate sa araw na yun guys, ay pumunta kaagad ako ng mall para subukan kong gamitin ang Atomy card. At yun, successful po ang aking transaction. At napakabilis po guys. Hiningian lang ako ng valid ID. So yun, tapos.
So that's all for today guys. Sana may natutunan po kayo. Paki-like and share na lang po sa video ito para may idea din po ang iba. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys, maraming salamat sa panonood. See you again sa next kong mga tutorial video. Goodbye. God bless.